Alam niyo po ba na tayo ay pinili ng Diyos, a chosen people, royal priesthood, a holy nation? Alam niyo rin ba na tayo ay peculiar people, pinili tayong kakaiba? Kaya nga tayo galing sa madilim, kinuha ng Diyos sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. From nothing to something, from nobody to become somebody. And pag-usapan po natin, paano tayo mamuhay a godly life? Sabi po sa 1 Peter 2:9, sabi po doon, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. No? Tayo po ay chosen generation. No, God selected these people not by merit but not by grace. Hindi po tayo pinili dahil magaling tayo, hindi tayo pinili dahil alam ng Diyos na mabait tayo, hindi tayo pinili dahil matalino at mayaman o kaya ay marami tayong talent. Pinili tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos, no? Dahil ang pumili ay hindi base sa ating karunungan, kagalingan, kundi sa biyaya ng Diyos. Believers are part of God's special family. Kaya po napakasarap isipin na tayo ay part of special family. Bakit special family? Diyos ang pumili sa atin. No, katulad ng Israel na sila ay pinili ng Diyos para maging bayan ng Diyos, no? Ang simbahan po ay ngayon ay chosen people of God, no? Tayo po mga nasa simbahan ngayon. And sabi nga sa John 15:16, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo. So hindi rin naman natin pwedeng ipagmalaki na pinili ako ng Diyos, hindi rin. Kasi pinili tayo because of the grace ng Lord. At ang pagpili sa atin ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi ibig sabihin napili tayo na maging chosen people is wala na tayong gagawin. Lagi natin tandaan, ng mga pinili, ang mga ginagamit ng Diyos, meron silang mabigat na battle na pinagdaanan, meron silang mga revelation na ang hirap bitawan sa mga tao, at nagkaroon sila ng mga kaisipan at puso na may responsibilidad sa ipinapagawa ng Diyos. And pangalawa, we are a royal priesthood. Now, Christian are both royal. Ibig sabihin, pag sinabing royal, we are connected to the king. And priest, pag sinabing priest, that is serving God. Ano po? Sa Old Testament, only priest can approach God. Pero ngayon po, but now, every believer has access through God, through Jesus Christ, no? Nire-represent natin yung God to people and bring people to God. Yan po ang ating trabaho bilang royal priesthood. Ano po? So a holy nation, yung banal na bansa, no? Holy nation means set apart. Tayo po ay pinili. From doon sa karamihan, pumili ang Diyos ng isa para gamitin niya maghayag ng salita sa iba. So believers live differently, no? Namumuhay tayo ng kakaiba dapat. Dapat iba yung ating attitude towards other, iba yung karakter natin, iba tayong mag-isip because belong tayo sa Diyos. Yung lifestyle natin dapat nare-reflect natin yung God holiness. Hindi po pwede ang isang Kristiyano ay nagpapatuloy sa kasamaan. Hindi pwede ang Kristiyano ay pag nag-isip ay parang hindi Kristiyano. No, tayo po ay set apart. Ibig sabihin, our life is surrendered and belong to God. Sabi nga po 2 Timothy 2:21, if anyone cleanses himself from what is dishonorable will be a vessel of honorable use, set apart as holy and useful for the master of the house and ready for every good work. Mga minamahal kong kapatid. So, sunod po mga kapatid, kaya nga po sabi sa 1 Peter 1:16, ako ay banal, kaya dapat kayo ay magpakabanal. So, tayo po ay, number 4, peculiar people. No? Kakaiba po tayo. Kakaiba kasi we are God's own special possession. No, special po ang pagpili sa atin. Marami pong tao pero hindi lahat pinili. Ano po? Christian are unique because we belong to God. Yun po yung ating kaibahan. No, tayo po ay kaisa kay Kristo. No, tayo po ay Kristiyano. Kaya unique po ang pagpili sa atin dahil tayo po ay nasa part ng winning side para ma-win din yung iba. Ano po? Our purpose of identity is of course maparangalan ang Diyos, mga minamahal kong kapatid. Now we are saved not only to be blessed but declares God's glory. Hindi lang po tayo nag-enjoy sa biyayang tinatanggap natin. Pero kailangan sa kabila ng biyaya na yan,
na nakikilala, nahahayag ang Diyos, hindi po ang ating sarili. No? Ang nagpala po ang maparangalan, hindi po ang pinagpapala. No? Mayroon pong 3 ways para ma-share yung ating testimony sa iba. To show yung praises sa Lord. Una po, testimony. Ano po? Yung ating yung buhay na binago ng Diyos. Yung pag-worship sa Diyos, kung paano natin siya parangalan. Through our transformed life. Ano po? Kailangan na bago po ang buhay. Hindi po pwedeng Kristiyano pero hindi na bago ang buhay. And the powerful truth po ito. God called us out of darkness. Ano po yung darkness? Ito po yung sin, ignorance, separation. Galing po tayo dyan. Dinala tayo ng Diyos sa marvelous light. Ano po yung marvelous light? Ito po yung salvation na tinanggap natin, yung katotohanan at buhay. Kaya po mga minamahal kong kapatid, hallelujah, ito po ang maiksing mensahe tungkol sa godly life. Lagi po natin tandaan na tayo po ay pinili ng Diyos, tayo po ay tinawag ng Diyos bilang as chosen generation, royal priesthood, and a holy nation. So, mamuhay po tayo na kakaiba. Mamuhay tayo na parang na tayo ay tinawag ng Diyos. Mamuhay po tayo ayon sa buhay na ipinagagawa ng Diyos. Muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd Staff. God bless you all po.